Ano nga ba ang solid waste management? Bakit natin ito kailangan? At paano ito gawin? Ang solid waste management ay ang proseso ng pagkolekta, pagdala, at tamang pangangasiwa ng mga basura sa ating paligid. Meron tayong 6 na uri ng basura. Isa na dyan ang tinatawag na municipal solid waste. Ito ang mga basurang nakukuha mula sa mga kalsada at sa mga institusyon gaya ng eskwelahan, parke, ospital at iba pa. Ang ikalawang uri naman ay tinatawag na domestic solid waste. Ito naman ang mga basurang nakikita sa loob mismo ng ating mga tirahan, gaya ng mga tirang pagkain, mga bote at plastik, at pati na rin ang ating mga dumi. Ang mga basura naman na nanggagaling sa mga mall at opisina ay tinatawag na commercial solid waste. Industrial solid waste naman ang tawag sa mga basurang inilalabas sa mga planta at factory. Ang mga tira naman sa proseso ng pagmimina ay tinatawag na mining solid waste. Ang panghuli ay ang agricultural solid waste na kinabibilangan ng mga dahon, damo, lupa at mga dumi ng hayop. Bakit natin kailangang ilagay sa ayos at pangasiwaan ng tama ang ating mga basura? Simple lamang ang sagot dyan. Dahil sa bawat araw na dumaraan, milyong-milyong mga basura ang natatambak lamang at hindi na itatapon at naipoproseso ng maayos. Ayon sa National Solid Waste Management Commission, ang Pilipinas ay mayroong per capita waste production na kalahating kilo araw-araw. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay naglalabas ng kalahating kilo ng basura araw-araw. Sa Maynila pa lang na mayroong 10 milyong tao, naglalabas sila ng mahigit 5,000 tonelada ng basura kada araw. Paano pa kaya sa buong bansa? Ang pagkolekta nito ay isa pang problema. Dahil sa bawat 5,000 tonelada na nakokolektang basura, 73% lang ng mga ito ang nakokolekta. At ang natitirang 27% ay naiiwan sa mga kalsada, kanal, mga ilog at sa iba pang lugar. Ang mga basurang ito ang nagdudulot ng matinding polusyon sa ating kapaligiran. Nagdudulot din ito ng mga sakit gaya ng bronchitis, cancer, dengue, pagdudumi at marami pang iba. Dahil dito, ipinasa ang Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na naglalayong paigtingin ang kampanya sa tamang pangangasiwa ng mga basura. Ano ang maaari nating maitulong sa pagresolba sa usaping ito? Simulan natin ang tamang pangangasiwa sa loob mismo ng ating mga tahanan. Ugaliing magkaroon ng magkahiwalay na lalagyan para sa mga biodegradable o mga nabubulok gaya ng ating mga sirang pagkain. At sa mga non-biodegradable o mga hindi nabubulok gaya ng plastic at bote. Habang maaari, ihiwalay din ang mga basa at tuyong basura na hindi nabubulok. May pakinabang pa ang mga nabubulok na basura. Sila ay pwedeng ibaon sa isang compost pit. Ang composting ay isang mabisang paraan upang maging mayaman at mataba ang ating mga lupa. At para naman sa mga hindi nabubulok, huwag nating kalimutan ang 3 R: reduce, reuse,
Recycle. Reduce. Ang pagbawas sa paggamit ng mga bagay gaya ng papel, PET bottles, lata, plastic, at iba pa na matagal matunaw. Ang mga bote ay inaabot hanggang 10 milyong taon bago matunaw. Samantalang ang plastic naman ay inaabot hanggang 500 milyong taon bago ito matunaw. Reuse. Kung hindi may iwasan ang paggamit ng mga nabanggit, maaaring gamitin na lamang ang mga ito ng paulit-ulit, gaya ng mga garapon, plastic, pati na rin ang ating mga damit. Sa pamamagitan nito, nakakatipid tayo ng enerhiya at mga materyales sa paggawa ng mga ito. Pati na rin sa pera ay nakakatipid tayo. Sa tuwing tayo naman ay mamamalengke, ugaliing gumamit na lang ng recyclable na bag o mga bag na yari sa banig sa halip na gumamit ng plastic. Sa pamamagitan nito, nakakatulong tayo sa pagligtas ng ating kapaligiran. Ang panghuli ay ang recycle. Ito ang proseso ng paggawa ng isang bagong bagay mula sa mga basura. Ang mga nabanggit kanina tulad ng papel, bote, goma, lata at iba pa ay maaari makagawa ng isang kapani-pakinabang na bagay. Maraming benepisyo ang nidudulot ng recycling. Una, nakakatulong ito upang masalba ang mga natitirang resources ng bansa. Ikalawa, pinabawasan din ito ang mga greenhouse gases, pati na rin ang polusyon. Ikatlo, nagbibigay trabaho rin ito sa mga nangangailangan. Kung hindi makakaya ang pagre-recycle, maaaring ibenta na lang ang mga ito sa junk shop at hayaan na lang silang i-recycle ang mga ito. Sa ganoong paraan, makakatulong pa rin tayo upang mabawasan ang mga basura sa ating bansa.